gagawa ako ng personal review ko sa Thermarest Neo Air Topo inflatable sleeping pad, para malaman natin kung masarap siya higaan, kung ano yung category niya pagdating sa sleep system. Sa bag niya, sa strap sack niya, may kasama siyang air pump. Itong tela na to, pump sack siya para siya yung magi-inflate ng sleeping pad na hindi kailangan hipan or gagamit ka nitong rechargeable na air pump. Hindi na kailangan. Ipapump mo lang siya, itatrap mo lang yung air para makapasok na yung hangin, papasok mo para walang moisture na mangyayari. Tapos yung laman niya, ito yung laman niya. Ito yung mismong Thermarest Topo, ito na yun. Modelong na to, modelong klaseng sleeping pad na to kasi meron siyang meron siyang meron siyang wing bulb. Yan, gagamit ngayon tayo ng air pump. Itong pump sack niya, ito ang gagamitin natin para pang-inflate. Hindi tayo gagamit ng electronic na air pump kasi para makita natin kung ilang pump. Bubuksan mo lang to, bubuksan mo. Tapos pag nabuksan mo na yung pinaka nozzle niya, kakabit mo to. Ayan, kakabit mo to. Medyo matigas lang pero yan, nakabit na. Nakabit na siya. Nakabit na. Ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi pag-pump. Yan, magtatrap ka lang ng hangin. Magtatrap ka lang ng hangin. Pagtatrap ng hangin, isasara mo lang yung pinaka-bibig niya. Tapos ipatrap mo. Ito na, halos puno na halos puno na siya. Puno na siya, matigas na siya. Sige, isa pa natin. So more or less sa 10 to 11 pump. 10 to 11 pump lang yung ginawa ko at puno na siya. Ang maganda dito sa niya, sa pump niya, tingnan mo, alisin ko. Kahit alisin mo yan, hindi lalabas yung hangin kasi dahil sa meron siyang wing lock bulb. So sasara mo na yan, isasara mo yan para secure na yung hangin. Ito, ang tigas niya na, tingnan mo. Ang tigas niya na. Ang tigas niya na. 3 inches yung lapad yung thickness ng Topo. Pero yung isa pang labas nila, yung Topo Lux, mas mataas yun, 4 inches. Ito mo, ginamit natin, hindi natin ginamitan ng air pump to, na electronic air pump Hindi natin ginamit to. Hindi natin ginamit. Ginamit ko lang yung pump sack niya, pero ito mo, ang tigas Ngayon, try natin higaan para malaman natin kung masarap ba siya higaan o hindi. Wow! Ang sarap. Ang sarap pabiga. Hindi mo talaga mararamdaman yung flooring niya. Sobrang taas niya. At saka ang tigas. Ngayon, kahit pwede ka mag-side slip Kung side slipper ka, masarap din siya. Ngayon, ito, kung titignan mo tong valve niya, nakita mo yung valve niya, habang nakahiga ka, pwede ka mag-deflate ng hangin kung natitigasan ka masyado dito. Wala kang ibang gagawin kung hindi.
iikot mo lang tong ano, ikot mo lang tong wing lock niya. Itong wing lock. Pag naikot mo na yan, naikot mo na, pwede ka maglabas ng hangin kahit dahan-dahan pwede o pwede rin bigla. Ayan o. O, tapos kung ano yung sara mo uli. Tingnan mo kung okay na sa'yo yung lambot niya. Pag okay na sa'yo yung lambot niya, di tama na. Pagkakulang pa, reduce ka uli, labas ka uli. Ayan. Kapag okay na, balik mo na yung wing lock niya. Balik mo na yung wing lock niya. Yan na yung bagong technology ngayon. Ito ngayon magre-review tayo in my personal review to ng isang Thermalest ProLite regular na sleeping pad. Inflating din to. Pero ang gagamitin natin dito yung electronic air pump niya, kasi hindi naman ang dalawang klase lang naman yung paraan para ma-inflate to eh. It's either hipan mo or yung electronic air pump, kasi iniiwasan na nga ngayon yung hinihipan kasi nagkakaroon ng build up ng bacteria sa loob nito. Pag hinihipan natin, habang tumatagal siya, nagkakaroon ng build up ng bones. Kaya susubukan na muna natin itong gagamitin natin. Tsaka para malaman din natin kung ano yung pakiramdam pag pumiga dito. Saka ito rin, i-review rin natin ito, yung Climate na Ultralight SL. Tingnan natin kung masarap din siyang higaan pag nasa campsite ka. Yung sukat nitong ProLite, yung sukat nitong Thermalest ProLite, nasa 72 din yung haba niya, 72 inches yung haba niya. Tapos yung lapad niya, nasa 20 inches din. Ito, bubuksan mo yung valve, tapos gagamitin mo itong pump. Sandali rin lang na i-pump yan. Pero hindi rin niya kayang punuin ito eh. Itong electronic laptop nito, hindi rin niya kayang mahiksik yung hangin, kaya hihipan natin sa dulo. At least tulong lang para hindi ka na mahirapan na mag-pump siya. Ayan. Ayan, okay na. Tumigas na siya. Hipan na lang natin. Kaya na-inflate ko na oh. Yung ano niya, yung thickness niya nasa 1 inch lang. 1 inch lang yung thickness nito. Manipis siya pero mukhang okay din man. Ayan, matigas din siya. Yung mararamdaman mo yung tuno ng hangin. Oo nga pala, kaya ako gumagamit ng itong closed cellphone ang tawag dito eh. Kaya ako gumagamit nito, hindi dahil sa para mas malambot siya. Although totoo na pag ginamit mo yan, mas malambot siya. Kaya ako lang ginagamit ito kasi para maingatan natin yung inflatable inflatable sleeping pad para hindi siya ma-puncture. Kasi sa bundok, pagka nasa bundok ka na, nilatag mo na sa loob ng tent mo, minsan may mga maliliit na sharp na object katulad ng mga sharp rocks o kaya may mga halaman dyan na yung mga branches na maliliit na may mga tinik. Pagka tumusok yan, butas ka agad to. Kaya susubukan natin. Ngayon, pwede na natin higaan pero susubukan muna natin kung okay siya. Ayan, okay naman so far. Malambot siya malambot. Firm siya, firm. Pag bumiga ka, okay yung distribution ng hangin niya pag bumiga ka na, kaya hindi masakit. Lambot din yan. Okay din. Pwede ka mag-side sleep Pwede ka mag-side sleep. Okay din siya. Ngayon, pag umupo ka, ayan, pag umupo kang ganyan, nararamdaman mo nararamdaman mo yung flooring. So, ito naman ang testingin natin ngayon, yung Climate Ultralight SL. Sinabi mong SL Superlight. Yan sobrang liit lang niya talaga. Tingnan mo, compare dito sa Thermalest Neon Air. Ito mo, ang liit Ang liit lang niya. Kaya lang, mas masarap humiga dito. Tignan natin to.
Ano rin to? Yung tawag dito. Ganun din ang sukat niya. 20, yung lapad niya. 20 inches yung lapad niya. Tapos yung haba niya, 72. Ayan o, talagang manipis na manipis siya. Halos wala siyang laman. Hindi katulad ng yung Thermarest na ProLite, may laman. Saka yung Thermarest ni UR na Topo, may laman. Ito talagang walang kalaman-laman. Talagang nakarelay lang siya doon sa pinakatela at saka yung ano niya kasi para maging manipis. Try natin. Ito para sa kanya talaga to, Climate. Pareho ng brand to. Climate, ayan, Climate to. Para sa kanya talaga to. Patay pala. Tuloy. Nakapatay yung bulb. Kaya pala ayaw pumasok na sa amin. Ito na. Na-inflate na. Na-inflate ko na. Ano to? More or less sa 2 inches. 2 inches yung thickness niya, 2 inches dahil din sa mga ano niya, yung design niya, 2 inches yung lambot niya. Pero try natin kung ano. Ang gaan lang nito, sobrang gaan. Sobrang gaan. Try natin. Ayun, paano na seating, mararamdaman mo kaagad yung flooring. Kasi nawawala yung ano niya, yung distribution, hindi equal yung distribution pagbubuko. Pero pag humiga ka, sarap. Masarap mo. Okay ito. Kahit side slip ka, Para sa akin mas okay itong Climate kaysa doon sa Thermarest na ProLite. Isa saka ang ano lang niya, ang liit lang niya, sakto. Kaya lang, problema rito pag humiga ka, yung okay naman. Kaya lang nga, pag humiga kang ganun, nahuhulog na yung kamay mo dito sa gilid kasi nga 20 inches lang siya. Halos lahat naman na pare-pareho. Kaya yan lang yung bulb niya, yan. Kaya kung titignan mo, ito yung Thermarest ni UR Topo. Ito yung ultralight na Climate Tapos ito yung Thermarest na ProLite mo kung gaano kaliit lang ito. Pero ito, kasi halos magkasing laki itong dalawa. Pero mas masarap humiga dito kasi mas maganda yung texture ng tela nito at saka yung mga baffles niya sa loob mas maganda. Saka ang kapal niya, 3 inches to Ito 1 inch Ito 2 inches. Yun lang. See you in the next video.